Magandang araw mga maglulupa. Itong ating area na una nating inani, ito. Nag-iisip tayo kung tatanim ba o hindi. Pero dahil ito po ay tabi ng bundok, yan o. Ay siyempre, Nobyembre pa lamang, mabukal pa ito. Dahil po ng kagaya ngayon, Nobyembre may bagyo. Kaya siyempre matubig pa. Kaya nga po kahit nagdadalawang isip tayong tumanim ng palay, wala tayong pwedeng itanim na iba. Palay pa rin talaga yata. Pero kung tutuusin, ay nakagayak na. Dati mga ganitong panahon medyo maayos na. Nagpiprepare na tayo, nakapagparutor na tayo. Pero ngayong oras nga pong ito, unang linggo ng Nobyembre, nag-iisip pa rin tayo kung tayo tatanim pa muli ng palay. Kaya lang, yun nga ang sitwasyon. Di po ba? Yung sitwasyon po ng lupa ang hindi natin mabasa kung paano natin gagayakan ng halaman. Hindi naman pwedeng taniman ito ng iba. Palay lang talaga. Kaya siguro po, magbabaka sakaling tumanim na rin muli dito ng palay. Kahit nga ng, yun nga, baka sakali. Dahil sa oras mong ito, bagamat ang ating gobyerno ay naggagayak. Kasi yung atin pong sinasabi ng mahal na Pangulo na floor price ay wala namang specification sa kanyang EO, sa kanyang executive order. 100 na may presyo. Kaya po kasalukuyan pang binabalangkas ng DE Department ng kanyang mga economic managers kung ano ba talaga ang magiging latag ng presyong ihahayag nila sa ating mga magsasaka. Na nababalita nga po natin, sinasabi nga po na 17, 18, 19, 20 sariwa at 21, 22, 23 natuyo. Pero yun po ay pinag-aawayan pa yata nila. Kung papayag yung mga traders na mga katiap nila doon sa presyo na kanyang ginagayak, di ba? Sa ngayon po kami nakahangir pa rin ang mga magsasaka na kung tatanim nga baga at kung kami nga baga kikita pagdating ng nakaani na nitong itatanim namin ito. Pero sa oras mong ito mga maglulupa, ay siyempre ito nga po ating hanap buhay. At ang sitwasyon po ng ating lupa ay ganito, palay pang muli. Kahit na nga po suntok sa buwan pa rin, bagamat may plano ng ating gobyerno, maraming salamat po at pinaplano nyo na. At sa harinawa nga po, yung plano nyo pong ito ay pumabor po sa mga magsasaka ngayong dadating na second crop na tag-ani. At yun pong inyong importation ay sinasabi nga pong may extend ang suspension. Ay harinawang totoo. Kaya lamang nung nakaraang sinuspend po ninyo pinasok tayo ng smuggle. Ay kung doon pa lamang di ba? Ayaw nating pagdudahan ng ating pamahalaan kung paano nag-iimplementa ng pulisiya sa ganyan pong klase ng programa. Pero ay minsan dapat magpakita naman po kayo ng bagsik para naman po maramdaman po namin na totoo po kayo sa inyong mga programa. Di po ba? Ayaw po natin maging basher ng ating gobyerno. Pero kami po naman kung pinakikinggan nyo po ang boses ng mga kagaya po naming mga magsasaka, ay harinawa nga po ay itong mga ganitong mga opinion ay mapakinggan nga po sana. Dahil kami po ang apektado, higit sa lahat kami po ang apektado kapag yung ganito pong programa ay ini-smuggle nga po ng mga illegalistang negosyante ng ating bansang mahal na Pilipinas. Grabe kayo ha. Maawa naman kayo sa mga kagaya namin. Isang taon na kaming lugi, maawa kayo. Diyos ko po naman, kahit pa anong dami ng panalangin namin, kung kayo ay nilalaman ng mga loob ninyo ay maka-impyerno, wala po kaming magagawa. Dapat pare-parehas po tayong maka-Diyos. Hindi yung baka kayo nasimba lamang dahil papakita ng tao sa simbahan, ay tutuhanin nyo po ang inyong pagiging maka-Diyos. Ipakita nyo po sa aming mga minamahal nyong mga mamamayan ang inyong pong pagiging maka-Diyos. Para naman po maramdaman namin na kayo po'y sincero sa inyong programa. At pero sa oras pong ito, pasensya na po kayo. At totoong lugi kami. Kaya kami po'y naghihinanakit. Pero sana yung programa po ninyo na paglalatag ng presyo na maayos para po sa magiging ani naming mga magsasaka,
tutuhanin po sana ninyo at maramdaman po sana namin. Ano po? Nang hindi na po kayo makarinig ng mga para pa po bagang basher po kami ng gobyerno. Ang totoo po hindi. Kami po'y laging umaasa sa pulisiya po at magagandang programa po ng ating pamahalaan. Nagbibigay lamang po kami ng mga opinyon na nararamdaman po namin. Dahil yun po ang aming pakiramdam sa loob po ng isang taon ng ito. Kaya pasensya na po kayo. At sa oras nga pong ito, bagamat nagdadalawang isip mga maglulupa na magtanim ng palay, pero dahil pa po sa sitwasyon ng aming linang, ng aming lupa, ay wala po kami magagawa kundi palay pang muli. Kaya hari nawa nga po, sa tulong pa rin po ninyo ng mga minamahal na mga mamumuno, ay iparamdam nyo po sa amin na kayo po ay totoo naman. At kami naman po ay totoo. Wala po kami pwedeng agawin sa ating mahal na gobyerno. Kung kayo po tumutulong sa amin sa pamamagitan ng mga ayuda, maraming salamat po. Pero higit po sa lahat, yung presyo po ang dapat nating maitama. Dahil kahit po walang ayuda, kaya po naming mabuhay ng nasa tama. At kami po'y lumalaban ng patas. At sa oras pong ito, mga minamahal na maglulupa, ganun pa rin ang ating karaingan. Sana nga po'y tutuhanin ang pulisiya ng ating pamahalaan doon sa tunay na papaganap ng magagandang programa sa ating mga minamahal na magsasaka na hanggang sa kasalukuyang ito na napakabagong panahon 2025 ay dumanas po ng lusak at dusa. Pero patuloy pa po lumalaban ng patas kahit pa po patuloy na nagpuputik. Ayan o. Kami po ay laging bahog sa putik. Kaya hindi nyo po maiiwasan kami po ay maghinanakit na bagamat naranasan na namin ang sobrang hirap sa trabahong ito, na ito na po ang aming hanap buhay, ay mararanasan pa rin namin na kami mo pala sa ganitong kabatang panahon at sa ganito kamodernong panahon malulugi ng sobrang ganun kawagas. Wagas na wagas, mga minamahal na mga glulupa. Kaya muli po, patuloy po ang panawagan namin. Mailapan nyo po sana ang tamang proseso at pulisiya sa pag-didispose po ng mga produkto naming palay. Pagdating po ng tamang panahon na kami po ay mag-aaning muli sa sikong krapong gaganapin namin itong ito na baka sakali. Yun lamang po mga minamahal maglulupa. Gandang araw.